So before I start this vlog, I just want to give a shout out to Sir Spy YT Channel 4010. Maraming salamat sa panonood, sir, and ride safe din sa grupo mo and sa'yo. Ingat sa rides palagi. And second shout out kay Sir Ben Herana. Maraming salamat sa panonood, sir, at sa suporta. Ride safe din lagi sa mga adventure rides mo. So ladies and gents, mag-maintain tayo ng bike. Una, tanggalin na natin itong brake. Ang maintain natin ngayon, yung brake pad. Maglilinis tayo ng brake at saka ng bottom bracket. Tanggalin muna natin. Yung bottom bracket kailangan na nating grasahan kasi sumuong tayo sa ilog tsaka sa mga putik. Yung brake set natin, ano pala to, Shimano XT M80-100. 2 piston lang. Hindi na tayo nag 4 piston. Susunod siguro for 4 piston. May budget na. So tingnan natin, makapal pa yung natin, brake. Sobrang kapal pa, bago kasi ito kakabili lang natin. Yan. Pero kailangan na natin inisan na natin itong pistons. So medyo madumi na rin. Sensya na kayo, maingay Dami kasing aso dito sa bahay. Kunting linis lang. Ginagamit ko pala na panglinis ito. Dishwashing liquid. Dishwashing liquid na. Hindi mo kailangan degreaser. May degreaser ako doon. Kaso mahal kasi. Nangihinayang ako doon. Pang mga matitinding grasa lang talaga yun. Importante kasi itong brake. Wala naman itong engine brake. Di kagaya ng motor. So, kailangan well maintained. Tapos ibabrush mo lang. Dati sinasandpaper ko pa to, pero okay pa naman siya. Hindi naman siya glazed. So hindi pa kailangan i-sandpaper. Hinisa nyo din yung RD. Pero kakalinis ko lang kasi nito pagkatapos ko mag-ride nung last vlog natin. Kapal pa niya, di ba? Rear brake. Tsaka malinis naman siya. Hindi naman siya nag-glaze. May pinto dati kaso nawala Siguro ganun talaga pa nag-ride ka. Nawawala yung pin niya, yung locking pin. Pero safe naman, hindi naman siya natatanggal. Nasa tama yung pagkakatighten ng screw niya. Wala kayong magiging problema. Nasanong natin ulit para sigurado. Yung ginamit ko pala dito na oil, mineral oil, original na Shimano. Huwag kayong gagamit ng fake. Mura lang naman yun Tsaka hindi nyo mauubos ng isang gamitan yun. Ang bili ko doon sa Padjaqueros, 350 yata. Discounted na yun. Maliit na bote. Shimano mineral oil. Yung bagong brake set ngayon ng Shimano, iba na yata yung mineral oil na gamit nila. Tibay talaga pag original na Shimano Kahit yung luma ko na Foxster. Pinaka lowest end ng Shimano yun. Tibay. Hindi ako binigyan ng problema So balik na natin to. Make sure na hindi contaminated yung kamay nyo pag hawakan nyo yung brake pads. Bali wala yung paglilinis nyo pagka contaminated yung kamay. Tama-tama lang yung tighten ng screw. Huwag mahigpit kasi baka ma-strip nyo siya. Manipis lang yan.
Dito naman tayo sa front brake. So tanggalin muna natin yung true axle, yung Merida Big 9 XT Edition. I think 2021 model to bike. Pandemic ko nakuha. So okay pa naman yung, pero lilinisan din natin to, may rotors. So kailangan din yan. So bago mo tanggalin, linisin nyo muna itong mga part na hindi nyo nakikita after nyo mag-car wash o mag-bike wash. Yung mga gas-gas na din yung brake, pero normal naman kasi ginagamit. Nung una maselan ako yun, ayoko magasgas yung brake set kasi ang ganda tingnan eh. Pero ganun talaga, natatamaan talaga. In the future naman, pwede natin papinturahan yan. Medyo makapal din. Bago lang kasi ito. Pero madumi na, parang glaze na din siya. Pwede pa, makapal pa. Nakikita nyo, no? Pero madumi na yung loob ng brake caliper natin, madumi na. Yan yung tininisan. Pugawan nyo lang ng dishwashing liquid. Goes to show na pag gumamit ka talaga ng original parts, tumatagal. Tsaka safe. As much as possible, kung kumuha ng fake. Nakatipid ka nga, pero delikado yan. Original Shimano o SRAM lang kunin nyo. Ito palang shock natin, Manitou Markor, na pinarepaint ko kay Teban Pintura. Kung kilala nyo si Teban Pintura. So same process lang din sa dito sa may brake pads. Lagay nyo lang ng dishwashing tapos i-brush nyo. Huwag nyo pipilitin pagka hindi alternate siya. Move natin yung kadena. Kasi malulow thread yung isa, dalawa yan. Alternate kasi yung pagsikip na ito eh. So yun, ito yung threads. XT din pala yung natin, yung crank, 175mm yung sukat niyan. Ito yung thread niya. May washer yan, huwag niwawala yung washer. Pwede nyo yung hatakin. Ay, may nakalimutan ako. Meron pa pala siyang lock sa gitna. Yun. Sorry, nakalimutan ko. Ito. Hindi din mawala itong plastic ito. Ito yung tool. Mayroon to sa Shopee. Mura lang to. Nasa 200 pesos lang to. Ito yung pedal ko. Simple lang. Flat pedal lang ako. Dati nag-glitch ako eh. Kaso nadulas ako. Hindi na ako nag-glitch yan. Tagal na. Pero swabe pa. Walang alog. Kasi binamaintain ko din to. Sa next video natin, o meron ako dyan na upload yung paano natin binamaintain tong pedal natin. Yan. Ayos lang, not bad. Alaga di kasi ito sa grasa. So pupunasan lang natin. Tanggalin natin yung lumang grasa. Lumang grease. So ang specs pala nito is 32 tooth 12 speed. Check nyo din kung may bungi na yung nyo. Pero tibay na ito eh. Wala pa tong bungi eh. Palitan ko na ngayon kadena. Madumi na yung bottom bracket, ladies and gents. Madumi na siya. Natanggalin na natin.
Dati nung first time kong gawin to, ang higpit. Pag stuck yung ano, higpit sobra. Linis ng loob. Ito siya. Hindi, tingnan nyo, meron na siyang medyo sira na yung cover na dito kasi pwede mo siyang buksan eh. Mahirap pero pwede mo siyang buksan. Yung mga naninigas na dirt, grime, tatanggalin natin mamaya tapos gagasaan natin. Okay, so dito na tayo sa bottom bracket. Nabuksan ko na siya. Tinanggal ko na yung cover. Basag-basag na yung cover. Pero may extra ako dun. Nabibili naman to sa Shopee. Tapos ito yung seal mismo ng mga bearings. Ang dudumi oh. Napansin niyo puro dirt, grime. Pero yung bearing okay pa. Ito pala yung gamit ko na grasa. High temp grease. Ito yung gamit ko dito sa may bottom bracket at saka sa mga hub. Pag binubuksan ko yung hub ng Shimano. So hindi ito advisable ng manufacturer. Sabi kasi don't open the bottom bracket. Pero ako para makatipid, ako na mismo nagsiservice. Pwede pa naman eh. Tsaka mo lang naman ito papalitan pag nabasag yung bearing niya sa loob. Ito yung panlinis ko. Ladies and gents, hindi ito lube yung WD-40. Pagkakaalam nyo. Panlinis to, matutunaw dito yung grasa pang nilagyan nyo. So maganda tong alternative pagka wala kayong degreaser. Ganyan lang siya. Yan. Baba nyo na ng konti. Mag-water yung panglinis nyo ha. Hindi pwedeng tubig. Kakalawangin yan sa loob. Tapos i-brush nyo lang. Ito, pwedeng tubig dito. Pero patuyuin nyo. Ng maigi. So, ito na oh. Nilagyan ko na siya ng grasa. So, sobrang linis lahat ng mga part ng bottom bracket. Nilagyan ko na. Ito pala yung grasa na gamit ko. High temp grease. Yung kulay pula. Maganda siyang klaseng grasa eh. Hindi siya madaling mawala, lalo na pag nabasa. Yun nga no, sobrang kapal. Sobrang hirap din niya tanggalin pagka nagme-maintenance kayo. Yan. So, huwag kayong magtipid sa grasa. Mura lang yung grasa eh. Smooth na ulit oh. Okay, so lapit tayo matapos. Last is no overlook yung seat post. Tingnan natin, baka mag-ano na to. Na-stock up na. Yan, checkin nyo din yung seat post. Kasi overlook to, ang dumi oh. Mga dirt and grime. Ay. Yes, lagi tayo nagtatrail, talaga madumi yung likod. Pag carbon to carbon, para dumikit. Hindi grease. Yun ang kulang ako, wala pa akong carbon kasi na bike. Susunod. Aluminum kasi to eh. Ito na yung last part ng maintenance natin. Lapit na tayo matapos.